pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po mga kaibigan. Muli sumasa inyo ang Ehemplo. At ako po si Efren Palyurina, nagpupugay sa ngalan ni Kuya Dan Andrew. At ito po ang programang naghahatid sa inyo ng kwento ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang mga larangan ng buhay. Mga kwento ng mga Pilipino na nagpakita ng kakaibang katangian, ng kahusayan na karapat-dapat lamang natularan. Kaya nga, ehemplo. At ito po ay hatid sa inyo ng FEBC Philippines. Naririnig sa iba't ibang mga himpilan ng radyo nito sa buong kapuluan. Agayon din sa social media. Sa pamamagitan ng radyo, ang ehemplo ay umaabot sa inyo sa 702 DZAS sa Mega Manila. Gayon din sa 1233 DYBS sa Bacolod City. 1197 DXFE sa Davao City, sa 1062 DXKI Coronadal City, 1143 DZMR sa Santiago City at sa Cagayan de Oro City naman 103.3 FM, The New J. Gayun din ay narinig ninyo ito sa 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig sa Quezon, Palawan. At syempre, hindi natin malilimutan ang ating mga listeners, mga sumusubaybay sa pamamagitan ng social media. Kung kayo may access sa internet at yan ang inyong preferred na paraan, meron din po tayong paraan dyan. Just go to our website na febc.ph at hanapin po ninyo ang streaming na nandoon sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapanood din po ito sa Facebook Live ng 702 DZAS. At kung kayo naman ay nakapag-download na ng mobile app ng FEBC, yan po ay pwedeng magamit para mapakinggan ang ehemplo. Just download FEBC PH Stream para sa inyong Android o iOS devices. Libreng-libre po yan at madaling mapakinggan ang ehemplo doon. Siyempre, huwag ninyong kalilimutan din ang YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Dito po sa ehemplo, tulad ng aking nabanggit, marami tayong mga ipinapakilalang kababayan natin na nagsimula sa simpleng takbo ng buhay, tapos nagsumikap at nakarating sa isang punto sa kanilang buhay kung saan sila nagkaroon ng pagkakataon na maging influence sa ating lipunan na bilang isang halimbawa ng kahusayan. Sa araw na ito ay bibigyan daan natin ang kwento ng isang artist. Tama po, sining ang larangan na ating pupuntahan ngayon sa ehemplo. Dito ay tampok natin ngayong araw ang isa nating kababayang nagpamalas ng makabuluhang talento sa larangan ng sining. Kinikilala rin po siya maging sa ibang panig ng mundo. Why meaningful? Ibig natin sabihin dyan, makabuluhan kasi tinatalakay niya sa pamagitan ng kanyang mga obra ang paksa ng ating relasyon sa sangnilikha. The entire created order ang tawag dyan. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos ay bahagi ng ating kapaligiran na tayo ay mayroong relasyon dyan bilang nilikha rin ng Diyos. So itong ating environment kung saan tayo bahagi ay mayroong interplay ng pag-iingat, pagkalinga, paggamit ng wasto at pagpoprotect
At yan po ang mga tinatalakay sa iba't ibang uri ng sining nitong ating guest. Sino siya? Walang iba kundi si Josephine Behasa Adame, kilalang Esang Adame, isang environmental painter. At siya rin po ang organizer ng Philippine Environmentalist Art Society, isang art teacher, isang motivational speaker, at marinig po natin siya maya-maya. Konting background lang po, nagtapos siya ng accountancy at nagpatuloy sa public administration sa Batangas State University, isang art exhibitor sa kulang-kulang 70 different exhibits dito sa Pilipinas. At kasama na dyan ang 10 international arts at nagkaroon din ng 2 all-woman shows. Hinirang siya bilang isang local artist ng kanyang munisipalidad sa San Pascual, Batangas. So shout out sa ating mga kababayan dyan sa Batangas. At yan po yung nangyari lang nitong 2020. Gumawa po ng isang Facebook page ang ating guest para sa mga katulad niyang environmental artists. At ang kanyang page ay tinawag niyang Philippine Environmentalist Art Society. Sa Facebook po yan. Kung kayo ay interesado at kayo ay nasa ganyang larangan na, meron kayong ginagawang uri ng sining na may kinalaman sa pag-aalaga, pagpoprotekta, paglilinis ng ating kapaligiran, yan ang lugar para sa inyo sa social media. Nakatanggap na po ng pagkilala ang ating guest dahil sa kanyang malikhaing obra at tinanghal na Exceptional Woman in Calabarzon. At Tourism Awards, nakatanggap na rin po siya in celebration of International Women's Month. Siya po ay kasalukuyang Administrative Officer sa Department of Education. Okay, babalikan po natin, ay papakilala po natin siya sa inyo sa loob lamang po ng ilang sandali. Okay, Alice, ito po ang ehemplo. Matatag sa pananalig ang ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, at matatag sa pasasalamat. Magaganap sa June 4, Sabado, 8 ng umaga sa GCF Ortigas Center, Pasig City. Dahil sa kasalukuyang pandemya ay limitado lang po ang aming maiimbitahan. Abangan ang registration at ang mga susunod na detalye. Matatag sa pananalig. Nagpapatuloy po ang ehemplo tulad ng ating nabanggit kanina bago tayo nag-break. Ang guest natin ay isang environmental painter. At hindi tayo madalas makarinig ng taguring environmental painter. Yan po ay tumutukoy doon sa focus ng kanyang artwork at malalaman natin kung ano pa ang mga detalye ng kanyang ginagawang yan. Kasi may advokasya sa likod niyan eh. So narito po siya, ang ating guest sa ehemplo, Josephine Behasa Adame, ang ating kababayang si Esang Adame. Gandang araw po mula sa ehemplo. Magandang araw po, Kuya F, at masaya po tayo at tayo po ay napaunlakan sa inyong napakagandang programa ngayong araw na ito. Magandang araw po. At itong ehemplo ay ang ikinagaganda nito ay kwento ito ng ating mga kababayan. Kwento ng Filipino. So ang kwento mo ngayon ng ating tututukan kasi talagang napakamakulay nito. Makulay in the sense na maraming iba't ibang mga anggulo na pwede natin gamitin para pag-usapan siya. Maraming mga advokasya na isinusulong ka. Pero ang start natin paano napasok ang isang Esang Adame sa environmental art? At sino ang parang naging susi para magsimula yan?
Yan, ako, ang ganda po ng ating unang katanungan. Kuya F, actually po, para po sa kaalaman po ng ating mga nakikinig sa araw na ito at nanonood po, ako po ay lihitimong isang Batanggenya. Lumaki po dito sa probinsya ng Batangas. Ang akin pong kinalakihan po ay isang typical na barangay o nayon na kung saan palibot po tayo ng mayaman, na likas na yaman. So nariyan po yung mga malalaking mga puno, mga ibon na nagliliparan. So yung typical po na talagang bukid scene po ang ating kinalakihan. So isang malaking aspeto po kaya sa paglaki ko, siya po yung aking kinamulatan. Diyan po tayo naglalaro nung tayo yung mga bata. At isa siguro din pong nakatulong din sa akin ay yung pagkahilig ko din po sa sining. Especially po nung bata po tayo ay mahilig na rin po tayong mag-drawing, mahilig na rin po tayong mapasama sa mga contest kahit po nung tayo nasa elementary. So kumbaga pinagsama po yung dalawang yan. Kumbaga ay yung pong aking pagkahilig sa sining and at the same time yung akin pong pag-apresya sa akin pong kinalakihan ay malaking tulong po. Kaya nagsimula po yung advocacy natin para sa kalikasan. And yes po, yan. Okay, so itong sinasabi mong environment, yung kapaligiran na, yan ay Batangas. Siyempre, kilala naman natin ang mga kulay, tanawin, ang landscape sa ating mga lalawigan ay talagang napaka-pure at hindi pa nadudungisan ng pollution siguro ang marami pang lugar. Yes. Pero meaning ang kinalakhan mong kapaligiran ay talagang naging inspirasyon para yung inyong sariling interest ay lalo pang mas maging matalas. Yes po. Actually, kung hindi niyo po maitatanong, ang akin pong tatay ay isa rin pong magsasaka. Siya po ay yes po. So talagang kumbaga siguro nasa dugo din po namin ang pagiging mahilig sa halaman at nakatulong talaga po yung kapaligiran din namin dahil lagi naman po kung ano po yung ating kinalakihan, kung ano po yung ating nakikita sa paligid, malaki pong factor po sa ating pagkatao. At maitanong din po ninyo, masabi ko din po pala na siguro isa rin po ay dala din po ng aking dugo dahil po ako po ay pamangkin ng isang pinipitagang pintor po dito sa ating bansa, si Master Watercolorist Maestro Popoy Cusi. So siya po ay malaking factor din po na naging inspirasyon ko. Kaya ako po ay sabi ko, sige, subukan natin na ating lalong palawigin pa yung aking pagkatuto po dito sa arts. And as time goes by po, kahit nag-start lang po, lahat naman po kaming mga artist ay nagsimula lamang sa aming pong bahay. Yes. Nagsimula pong puminta sa kanya-kanyang mga alaman at sa pagdaan po ng panahon, mas lumalalim pa po ang ibig sabihin pala ng aming mga ginagawa. Na hindi lang po siya simpleng paggawa ng mga kulay base po sa nakikita, kundi meron pong mensahe at maganda pong gustong iparating lalo po sa mga tumitingin. At ang ating pong kalikasan, yes, at ang ating pong kalikasan ay isang importanteng bagay po, especially nowadays po na it is being taken for granted na po because of our maybe dahil ng sitwasyon po natin, so because of the industrialization. So yun, parang sabi ko, it's about time na through arts, at least maipakarating ko na hanggat maaari babalik tayo sa basics, which is yan pong ating kalikasan. Ayun. And yet, it's very interesting to note na sa kabila ng influence ng inyong interest and then yung inyong kapaligiran dyan sa lalawigan, ang una mong kinuhang kurso ay hindi art, kundi may kinalaman sa numero, sa accounting, public administration. Yes. Ano nangyari yun? Parang hindi yata magkatugma. Actually, opo. Siguro ako po ay isa rin po dun sa mga kabataan na masyado pong sumunod sa ating pong mga magulang kasi yun po talaga yung gusto po ng aking tatay. Dahil ang amin pong dahil sabi po noon kasi, madali daw pong ipasok kapag ang iyong kurso ay nasa business o nasa accounting.
So sabi ni tatay po sa akin ay, yan, para madali ka makakuha ng trabaho, yan ang kunin mo. Pero sa tunay po, ang nasa puso ko nung ako ay bata pa ay fine arts sana po or architectural. Ay kaya nga lang po, dahil po sa tayo ay masunurin ng bata, so kinuha po natin ang accounting. At which is nakatulong din naman po sa akin dahil siguro sa paglakad po ng panahon, ito po ay naging paraan ko din para ako po'y makakuha ng aking permanenteng trabaho. At sa isang banda po, kahit po tayo ay working as administrative officer po na may linya po doon po sa aking pagiging accounting course ko po, ay naipasok ko pa din po yung aking pagkahilig sa sining after po nung tayo ay magkaroon na ng stable po na trabaho. Ayun. So, sinusuportahan ng day job yung iyong tunay na passion. Yes, tama po yan. Which is, marami po kasi din, especially this pandemic, meron tayong mga full-time na mga artists because, syempre, hindi naman po natin masabi ang pagkita po sa sining. So, sa aming pong mga working na may stable work, malaking bagay din po na kahit minsan may pagkakataong wala po tayong pinta. So, yung akin pong kurso, which is nakapagkaroon po tayo ng stable na trabaho, somehow it supports po yung aming pong daily living po naming mag-anak. Ayun. Okay. Ano ang naging response or reaction naman ng pamilya when you said that, Nick, pero ito talaga ang nasa puso ko. Ito ang gusto ko talagang i-pursue. Nagkaroon ba ng reaction doon? Paghahadlang or diniscourage ka ba? How did it go? Since nga po ako naman po ay very masunuring anak, kumbaga tinapos ko naman po yung aking first, nagkatrabaho ako. And then, nung makita ni tatay, especially yung tatay ko, sabi niya, ba't nagpipinta ka na naman? Ayan, sabi ko, ito po talaga yung gusto ko eh. So, ito talaga po yung gusto ko. So, actually po, nasa nakikita ko po ganito lang po yun eh. Kagaya po ng kahit sino man sa atin, tayo po pwede namang maging sino tayo sa lahat ng mga bagay na pwedeng maging tayo. I mean, wag po nating ilimit din yung ating sarili. Siguro nga po kung makikita niyo po yung aking profile, tayo po ay hindi lang naging gobyernong manggagawa, kundi tayo po ay napapunta rin po sa teaching. Tayo po ay naging husgado rin po. Tayo ay naging farmer kasi tayo po ay bilang pagpapalaganap nga po ng aking advocacy sa environmentalism, pinapakita ko po na on hand, tayo po yung nagtatanim, tayo po yung nag-encourage sa mga tao kung ano po yung kahalagahan ng atin pong pagmamahal sa kalikasan. So I mean, I think we should not give the boundary for each of us na kung ano lang po yung sinasabi o dapat nang nasa paligid natin, yun lang yung gagawin natin. Mas maganda po i-discover pa rin po natin yung pwede nating gawin pa. Kasi I know that God has so much things for us. It is for us to discover lang and explore po kung ano pang maganda dito sa ating buhay. Yan po. Mm-hmm. Nabanggit mo kanina, Sang, na mayroong mga taong naging initial influence habang ikaw ay nagde-decide kung ano ang gagawin sa buhay. Andiyan ang family, si tatay na nagsabing, dito ka muna, accounting para mas madaling magkatrabaho. Meron naman mga nagsasabi sa iyo na hindi, ito ang i-pursue mo at na-influence ka nga ng mga artists na katulad ni Kusi. Mayroon bang sarili kang naging struggle? Ano ang dapat kong gawin? Hindi ba naging mahirap yun sa'yo? At yung pinapakinggan mo yung iba't ibang mga boses na nakakarating sa'yo, and how did you finally make a decision kung paano mo siya didesisyonan? Okay po. Siguro po, one thing din po na nababanggit po nila regarding on my personality is because I am very positive po talaga. Okay. When I start doing my painting, I do it not only, hindi ko po siya ginagawa because I would like to earn from my painting, but because this is my passion po talaga na sabi ko, masayang makagawa ka ng isang obra na alam mong ikaw yung gumawa.
And at the same time, sabi nga, ang isang pinta ay ini-immortalize po niyan ang kanyang artist. So, kaya po nung ako po ay nagsisimula po na magpinta na, especially po, alam niyo po, kung may tatanong niyo po, sa panahong pong ito, sobra po ang kompetisyon pagdating po sa mga artist po dito sa atin sa Pilipinas dahil ang dami na po talaga ng mga artist. Not only doon po sa ating mga senior and veteran artists, kundi po yung mga young ones at nakakatuwa na sila po ay ang gagaling, ang dami na. So, mahirap talaga pong pumasok din na makapag-create ka ng name. So, inisip ko nung una po na mag-start ako na mag-paint talaga. Sabi ko, magpipinta ako because this is what my heart would like to do and not to aim for anything. Gawa lang po ako ng gawa, lahat po ng, especially po, yun nga po, yung akin pong pagkahilig sa likas na yaman, sa mga bulaklak, ibon, landscape, yan. So, nung mag-start po ako, nakakatuwa lang po na kahit papaano na-appreciate po ng ibang tao. And then, dyan na po nagsimula din na ma-discover po nila ako na maisama po ako sa mga exhibits. So, yun, utay-utay po habang kasi tumatagal dapat din po kasi hindi rin pwede rin yung okay na yung dati yung gawa ko. As time goes by, dapat nag-i-improve ka rin. Kasi sabi nga, learning is a continuous process. It's forever. So, ganun po yung ginagawa ko. So, I mean, kung merong mga challenges po na, una, merong magsasabi po na ang artwork mo ay hindi maganda, normal po yan. Meron pong magsasabi na pangkaraniwan lang naman, ginagawa din lang naman yan ng iba, parang ganyan. So, in my part, sabi ko, para at least naman po, makita ko na on my own, nakikita ko po na nag-i-improve ako, talagang constant practice. And nakakatuwa naman po dahil as time goes by, kahit papaano, nakikita ko po na yung apresya ng mga tao na, Miss Esang, gumaganda na yung gawa mo. So I mean, all the challenges and all the possibilities po na tayo ay tumigil doon sa ginagawa natin. Kaya natin, basta tayo lang po yung gagawa ng effort for us to be on our road doon sa ating talagang minimithi o pinapangarap sa buhay. Yun po. Yun. Mukhang ang takbo ng iyong passion ay hindi ka lang lumilikha ng sarili mong gawa, kundi minomotivate mo rin ang iba pa na lumikha ng sarili nilang gawa. Kaya't nanganganak, dumarami ang mga nagkakaroon ng the same passion. At isa ka ring art teacher. That means na marami kang natuturuan hindi lamang ng skills sa pagpipinta, kundi ng mga values na tulad ng mga naikwento mo na. At bilang isang motivational speaker, ano yung mga bagay na nadiscover mo na kailangan ay pwede natin masabing bahagi yon ng iyong core message sa mga kabataan ngayon at sa mga umuusbong na mga artists? Okay po. Bali po, noon pong makita po ng aming community na ako nga po ay naging aktibo na sa mga exhibits. So nariyan na po yung mga parents, nagme-message na po sa akin na, Miss Esang, baka naman pwede mong tulungan yung aming mga anak na maturuan din sila kasi talagang may hilig din po sila sa pag-art. And that's the time po, actually, if you may not believe po, we open our art workshop po dito sa aming garahe lang. At kung saan po ang ating pong mga students from private and public schools ay nag-enroll po sa atin. And ang nakakatuwa, at the end of the session po ay nakagawa po sila ng mga obra nila na sarili nila. So as time goes by po, so kumbaga alam naman po ninyo kapag po yan po ay word of mouth. So pag word of mouth, marami na po ang magsasabi na, sige, enroll ninyo si Miss Esang dito. So lumaki na po yung, so lumaki na po yung ating reach doon sa mga people. So hanggang sa nakita rin na po ng iba na, especially po yung mga colleges at mga schools that they would like to have the learning on arts. So nakakatuwa po na tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-share po sa kanila. And you know what po, every time po na nakukuha po tayo sa ganyang mga pagkakataon, lagi ko pong binibigyan sila ng hope na lahat po tayo ay mag-start as beginners. Okay. Kasi ako po, kasi ako ganun din po yon. And I always
inculcate them po na lahat ay pwedeng maging magaling, walang hindi dapat gagaling hanggat kinakaya natin na maging magaling po tayo. Kasi ako po ganun din eh. Noong una, ang hirap-hirap lahat po kasi ng simula, doon lang naman po mahirap. Pero pag nakasanayan mo na at pag gusto mo talaga, lalo po gusto ng puso mo, sigurado mag-excel ka dyan. And I'm giving the opportunity to all. Sabi ko, kahit nag-start ka sa session ko na hindi ka masyadong talagang mahusay, sabi ko, ang pag-learn naman hindi lang titigil doon sa isang session. Ang pag-learn ay tuloy-tuloy. So, kaya po siguro kahit papaano natutuwa po sila sa akin kapag ako po ay naimbitahan. Lahat po tayo ina-appreciate ang art kasi ang art naman it's the eye of the beholder. Kahit ano po ang gawa. Actually, there are certain exhibits po na mas tinatangkilik po ng mga kliyente yung mga gawa ng mga amateur kaysa dun po sa mga seniors. Yes. So, I mean, let's give a chance to everyone because I believe that lahat po ng children of God, lahat may talento. It's a matter of giving them a motivation, giving them a chance. And you know what, the good thing pa po dito, since ako po ay naging local artist po ng aming bayan ng San Pascual and at the same time, moderator po ng aming art group dito. So, ang ine-encourage ko pa nga po yung mga less privileged young ones na sila po ay walang kakayahang makalikha because of the art materials and we push them to continue on doing the art and we sometimes subsidize them, giving them the art materials, makagawa sila sa kanilang bahay. And somehow, ang maganda pa po doon, kapag nakagawa po sila, ipini-feature po namin sa aming page. And after that po, ay nakikilala na po ng mga kakilala ng mga community. And that's the time po na sila po ay nakakakita na rin through their artwork. So, I mean, let's give everyone a hope. Kasi ang Diyos naman nung tayo po ay kinilikha, tayo po ay pantay-pantay. Okay. Naniniwala po ako dyan. Napakagandang core message ng iyong pagiging isang teacher at motivator para ang mga dumadaan sa iyong pagtuturo ay talagang maangkin yung mga ganong encouragement. At ang bagay na hindi nila malilimutan. We'll just take a little break bago natin balikan ang iyong kwento. Siyempre, pagka bumalik tayo, ang tanungan naman natin na isisentro doon sa iyong naging personal na journey as you develop your own character and then your vision for the future. Okay? Yan po naman ang ating ehemplo. Babalikan natin si Ms. Esang Adame matapos lang po ang paalaalang ito. Matatag sa pananalig ang ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, at matatag sa pasasalamat. Magaganap sa June 4, Sabado, 8 ng umaga sa GCF Ortigas Center, Pasig City. Dahil sa kasalukuyang pandemya ay limitado lang po ang aming maiimbitahan. Abangan ang registration at ang mga susunod na detalye. Matatag sa pananalig. COVID-19 positive at nasa kritikal ang kaso? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 21 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas. Ganon rin naman kung partially at unvaccinated pa, ngunit kinakailangan ng negative RT-PCR result. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radyo TV.
Nagpapatuloy ang ehemplo at kausap po natin ngayong araw na ito si Miss Esang Behasa Adame, isang environmental painter, isa rin pong art teacher at motivational speaker. At nagtuturo siya sa mga kabataan, lalo na mga beginners sa larangan ng pagpipinta. At siya po ay ginagamit sa maraming mga pagkakataon at maraming buhay na ang kanyang naimpluwensyahan at nabago dahil sa mga values na kanyang itinuturo. Miss Esang, itong ating pinag-uusapan ay passion, yung ramdam mo na talagang pagkatawag sa iyo. Ikaw ay dinesign para maging isang influencer at hindi ka lang nagpipita para sa iyong sarili, para kumita, kundi para ma-influensyahan din ang iba. Ano ang naging response ng iba? You said minsan na ang iyong artwork ay minsan na-appreciate, uy, ang ganda. Yung iba nagsasabing, ordinaryo lang yan, maraming gumagawa niyan. Yes. Yung iba ay parang hindi nakakakita ng beauty in the same way as others see it. Paano mo tinatanggap yung ganong iba't ibang uri ng reaksyon sa iyong mga ipinipinta? Because I believe po kasi, sabi ko nga, kahit po yan ay sulat-sulat lang ng parang bata or kahit po yan ay simpleng art lang, minsan kasi hindi po natin alam na may masusumpungan po pala tayo na ibang tao na napapaganda dun sa ating art. So it's goes with the saying po na we cannot give all the appreciation sa lahat, na may mga pagkakataon po na talagang hindi naman lahat magiging okay po yung ating mga tao na tumitingin sa ating pita na maganda siya. But the good thing is that when you do your painting, you give your heart to your painting. At kasi po, ang una po kasing napapasaya ng iyong pinta ay dapat yung pintor. Kapag po ang pintor ay masaya doon sa kanyang ginagawa, hindi na niya po iisipin kung naging maganda ba o hindi siya naging maganda sa ibang tao. So, okay. Yes, yun po yun. May pagkakataon bang pumasok ang discouragement? Actually, sir, Kuya F, ito po yun. Just to give you a very reality po, dun po sa nangyayari po sa atin sa art scene. Nandyan po yung tayo ay mag-e-exhibit, wala po tayong benta. So yan po yun. Nandyan po yung matagal na panahon na tayo po ay kahit maraming ginagawa, walang nakakapansin po ng ating artwork, walang bumibili. That is for the persons po na or artist po na ang iniisip po sa art is just to earn money. Pero sa tunay, in reality po talaga, so syempre meron po tayong mga kasamahang artist na kaya naman po ginagawa din ito is for them to have the sustenance po sa kanilang mga daily needs. So hindi ko rin po sila masisi talaga. So minsan, pagka po ganyan po yung nangyayari, hindi ko natin po masisi na may mga artist po tayo na tumitigil na. So hindi na sila gumagawa ng artworks because maybe they are thinking wala na sigurong pag-asa para sa kanyang paggagawa ng artwork because hindi naman po natin masisi na talagang we have those artists po na kaya ginagawa po yung pagpinta is for them to have the sustenance of living. Ngayon kung maaalala niyo po si Van Gogh, wala nga pong bumili ng kanyang mga artwork ng panahong una at ang isa lang po yung tanging bumili, yung kanya pong kapatid. And then after a while, nung mamatay po siya, na-discover po ng mga tao na magaganda pala yung mga artworks niya. And as time goes by, ito na, $1 million na po yung presyo niya. So I mean, I'm giving po the advice to all our artists po na just keep going kasi minsan di natin alam, baka test lang ni God para po tayo makita kung gaano tayo ka-patient dito sa ginagawa natin. And hindi natin masabi po na after po noon, nandyan na. Pwede pala na magbigay din po sa atin ng luck or magbigay din po sa atin ng pagkilala yung ginagawa po natin. Kasi nangyari din po yan sa akin talaga. Okay. Kuya F, opo. Well, itong discouragement at yung mga dumarating sa buhay natin na parang sinasabi mong, ayoko na, suko na ako, iba na lang. Magmamigrate na lang ako, magbabago na lang ako ng kurso o ng ibang magbabago na lang ako ng trabaho. Siguro dumating na yan halos sa lahat ng tao dahil sa iba't ibang mga hinaharap na problema. And yet, you are here na nagpapatuloy at hindi lang
hindi mo lang pinagpapatuloy ang pagpipinta, kundi nag-encourage ka rin sa iba na magpinta pa rin. At then, pati nga itong Facebook page na Philippine Environmentalist Artist Society ay talagang naghihikayat ng iba't ibang uri ng genre, ng iba't ibang uri ng pagpipinta at paglikha ng sining, ay you are saying, welcome, dapat i-encourage natin ang isa't isa at itong focus natin na environment ay talagang worthwhile at hindi natin dapat na i-abandon. So you are saying, tuloy lang, wag ma-discourage kasi hindi natin alam kung ano ang magiging ihahatid ng bukas. Saan mo nakuha itong fighting spirit na to? Dala ba yan ni tatay? Yan ba'y kinalakan mo sa pamilya? How did it come to you? I believe po kasi siguro kapag po tayo talagang may pangarap, hindi actually yung pangarap ko po, pag po pala nangangarap tayo, mauuna siguro syempre yung para sa atin, pero pagka po nakita na natin yung pangarap natin, kahit papaano utay-utay na po nangyayari sa atin, gusto natin yung pangarap natin, maibigay din natin sa iba, na sila naman po ay mangarap din at mangyari din po sa kanila. Ganun po yun eh. Bakit nga po ba importante ang sining? Siguro yun po yung pinakadahilan din bakit po ba tinutuloy po ito. Kasi ang sining po ay representasyon po ng ating sarili. So sa sining, diyan po nakilala yung ating mga pamosong pintor na kagaya po ni Nina Amorsolo, nariyan po yung sina Juan Luna. So siguro kung wala po sila, so kahit papaano hindi po siguro nagmarka ang ating bansa sa buong mundo. So kaya po ako, sabi ko, tutuloy ko ang sining kahit po tanggapin po natin sa kasalukuyang panahon talaga pong ang sining ay kahit po minsan nakalagay na po siya o nakadisplay sa mga mall, sa mga public places, hindi na po ganon ang pag-appreciate din ng maraming tao. Yan po ay ramdam din po namin. Mas gusto pa nilang pumasok sa mga gadget store kasi nandun yung mga bagong model ng cellphone, ganyan. Pero minsan po makikita nyo rin po na doon naman ninyo makikita na kahit pa paano ang sining ay importante, lalo na po kapag po tayo ay nakakapasok sa mga kulturadong bahay na kung saan po may mga nakasabit na mga paintings, sila po yung mas ina-appreciate talaga at mas matagal po yung value. Kasi po, pag nakita nila, ito gawa ni Miss Esang, so pinag-uusapan na may lalim po yung usapan. So ano yung advocacy niya, ano ang kwento ng buhay niya. So that's the reason why po naniniwala po ako na dapat ituloy talaga yung sining kasi ito po yung magpapakilala po para sa atin hanggang bukas, and sining is a way of art, way of life na po kung tutuusin talaga. Ayun. Nandyan pa rin, nandyan pa rin po yung mga discouragement, nandyan pa rin yung mga trials po sa ating journey, sa ating pong buhay sining, pero naniniwala po ako na hanggat tayo po ay may ilalaban po natin yung ating pagmamahal para hindi lang sa sining, para sa bayan ng Pilipinas, kasi ang pinoportray po natin ay yung mga magagandang bagay na makikita po dito sa ating bayan ng Pilipinas. So I think talagang dapat lang po na ipagpatuloy at payubungin pa itong ating pong likhang sining. Yan po. Yun. Kung environment ang ating gustong ipamalas sa ating mga ipinipinta, katulad ng mga ibang mga artists din sa kanilang mga estilo, hindi ba nagbabago itong paligid na ito? Hindi ba nagbabago siya in terms of yung pag-aalaga natin sa kanila? Nauubusan na tayo ng mga magagandang mga kabundukan, nakakalbo, na ang mga dating magagandang tanawin parang napapalitan na ng mga ng modern structures. Parang nawawala na yung pagiging makakalikasan ng ating paligid. Hindi tulad nung tayo'y lumalaki pa lamang na ang buong paligid ng ating bahay ay talagang very natural ang environment. Ano ang tingin mo doon? Hindi ba parang nasisira ng tao ang kanyang paligid? Yes po, actually based po dun sa mga nabasa ko po na mga studies po ng ating mga scientists at mga nasa siyensya,
imagine nyo po yun pong 10 million of tons po ng carbon dioxide para daw po ma-erase po yan or mapaalis natin dito sa ating mundo kasi siya po ay harmful po sa atin. Kailangan ng 250 million tons of oxygen. So, ibig ko pong sabihin, so hindi pa naka 1/4 na kailangan po ng kailangan po doon po ng ating oxygen para po maalis natin yung mga harmful pollutants po dito sa ating mundo. So kaya dapat kung siguro lately nakita nyo rin po sa ating social media na sinasabi po o pino-project po ng mga nasa science na parang ang mundo po ay after 5 to 8 years ay medyo nasa endangered zone na po talaga tayo. And that's the reason why talaga sobra po tayong nagpapalaganap ng importance po ng pagtatanim. Kasi pag hindi po natin talaga iningatan, actually, ito po yun ang atin po kasing magiging role para po sa ating survival po talaga, especially hindi na po para sa atin yung ating mga new generations, kahit papaano yung ating wastage po, yung proper wastage ng ating basura, kung pwede po naman natin siyang i-recycle instead na itapon. Actually, dito po sa amin, yung pong mga pinaglagyan po ng mga plastic ng mga soft drinks or anything po na pwede pong pagtaniman pa, talagang hindi po namin siya tinatapon at ilalagyan po siya namin ng mga halaman para at least kahit papaano hindi po siya mapapunta sa basurahan. Yan. At saka po yung pong pagtatanim din. So dapat po tayo ay hanggat maaari kahit konting halaman man lang po sa ating tabing bahay, tayo po ay makapagtanim. Kasi po hindi na rin po doon sa tayo ay mayroon po tayong makukuhanan outrightly na pagkain, kundi it will help talaga po sa ating sa ozone layer natin because it emits oxygen and yun naman po ay aprobado na talaga na it helps us especially doon sa mga time ng mga erosion, doon sa time po na tayo po ay may mga sakuna. So malaking bagay po na yan po ay nandyan yung ating mga puno. So kaya dapat ang tao po sa ngayon, hindi naman po sa pag-aano, dapat hindi po binabaliwala talaga yung pag-aalaga ng kalikasan natin at hindi ang iniisip po ay yung kumita through industrialization kasi kapag hindi po tayo nagpatuloy ng pag-aalaga ng ating kapaligiran, it's a matter of survival na po talaga and sustainability po ng buhay ng tao, buhay ng lahat ng living things po dito sa ating mundo. Ayun po. Yung po bang yung grupo na establish mo sa Facebook, yung Philippine Environmentalist Art Society, ay kapareho ng vision na yan. Ang bawat isa sa kanila, kahit sila ay iba ang ginagamit na estilo sa paglikha ng sining, ganun din ang kanilang advokasya, pangalagaan ang ating kapaligiran. Okay po. Bali po ang Philippine Environmentalist Art Society ay ini-start ko po through the help of my co-artist na sabi ko ay because my paintings connotes environmentalism nga, sabi ko what if I'm going to have a Facebook group na kung saan mag-share po yung ating mga artists ng kanilang mga works na may kinalaman sa environment. So it's either poetry, either pictures or other environmental acts sa kanilang mga bahay, yung pagtatalim, especially nitong pandemic time, yung po mga plantitas and plantitas natin. So nagsishare po sila doon. Or alimbawa kahit po yung mga movies, or kahit po mga sculpture, yung tinatawag po natin sculpture. Yung sculpture, yung pong ating mga patapon ng mga basura ay sinishare po nila doon na pwede pala tayong makalikha ng mga ganyan through those patapon na bagay. And you know what, through the Philippine Environmentalist Art Society, Kuya, ay doon din ko po pinakita po at pinromote yung pong ating pong mga artists na mahuhusay dito sa Pilipinas na minsan kulang lang din po ng promosyon, o pagpapakilala. So through our kaunting learnings po sa featuring, tayo po ay nag-feature po doon kapag po merong mga exhibits, tayo po ay nag-promote din ng kanilang mga exhibits. It's one way of helping our co-artists na kasi pagka po kasi nakikita ng iba na sa ating platform na gano'n, kahit papaano nagiging interesado sila at
at sila po ay nabibigyan ng atensyon ng ibang mga kakilala nila, especially dun sa malapit sa lugar. Yun, Actually, napakaganda. Kuya F, marami na po tayong mga artists na na-feature from senior veterans, lalo na po yung mga comics illustrators po natin, binigyan po natin ng pahalaga because they are already out of the blue na dahil wala na po tayong comics. So yun, so ngayon naman sila ay mga artist na rin, mga pintor na din po sila. So I mean, in that way po, meron po pong nadidiscover na mga, actually ang masaya pa po doon, magbe-message po sa akin, sasabihin, Ate Esang, salamat at finisher mo ako sa Philippine Environmentalist. So eto ngayon ako, isinama na ako dito sa ganitong exhibits, na-feature na ako sa ganitong, yes po. Ang ganda. So yun po. Kakatuwa yung ganong mga balita na bumabalik sa'yo, no? Yes, opo. Okay. Actually, nakakatuwa pa, Kuya F, ay nagbe-message sa akin kahit yung mga veteran artists. Miss Esang, post mo naman yung exhibit ko dito sa ganitong venue. Pa-post mo naman, pa-shoutout naman ako dyan sa iyong page. So sabi ko, sige po. Opo. Okay. And nakakatuwa kasi ako po ay number 1 fans po nila. As time goes by, ngayon sila po yung binibigyan po ako ng pagkakataon or tiwala na makapag-share po naman ng kanilang mga milestone po sa kanilang art journey. Bago po tayo mag-break, ay gusto ko sanang briefly kwento mo lang yung tungkol sa pagtulong mo sa mga kapwa artists sa pamagitan ng iyong Esang's Pintura page. Bali, ang Esang's Pintura, nung pong ako po ay nag-start na nga po na sa dami na rin po ng ating mga exhibits na nasalihan sa Manila, meron po tayo sa Angono, Batangas, Antipolo, kung saan-saan na po. So, nung pong medyo kahit pa paano po, we're making the name na po as Esang. So, sabi ko, nauuso naman po sa social media na dapat meron po tayong platform kahit pa paano po ay masilip ng ating mga panatiko kung ano yung mga ginagawa natin. So I do the Esang's Pintura. And that's the time po naman, ang una ko pong purpose talaga doon is to display all my artworks, all my exhibitions, all my important milestones in my art journey. Pero as time goes by, sabi ko gusto ko magkaroon ng essence po talaga yung Esang's Pintura. So that's the time naman po na tayo ay nag-feature din po ng ating mga artists na kasamahan na especially po yung talagang gumagawa din ng mga pangalan, not only for them sa kasikatan, kundi may contribution po sa kanilang community. Matutuwa po kayo, meron po kaming mga finisher po doon na nalalaman ng kanilang lokal at nabibigyan po ng pagkilala sa kanilang lugar. So sasabihin po ni artist, Miss Esang, salamat at na-feature mo ako sa iyong Esang's Pintura, nakita ng mayor namin, nakita ng tourism namin, so ngayon binigyan po ako ng parangal. So nakakatuwa po, yes po, nakakatuwa. Kasi siguro nagpapasalamat lang din po ako sa Diyos because God given me the gift of writing. Kasi hanggat maaari kapag pinifeature ko po ang artist, I show everyone na lahat tayo may potential, lahat magaling talaga. Kasi po, hindi ako naniniwala na walang hindi magaling, basta it's a proper motivating lang and at the same time po maniwala lang kayo sa galing ng iba. Kasi tayo po, yes po, kapag po kasi Kuya F, sa tunay lang, hindi naman po nag-start po si Esang na lahat. Ako po ay kina-congratulate, ina-appreciate. Nandoon pa rin po talaga yung hindi naman siya masyadong magaling, mas magaling pa rin si ganito, sa ganyan. Pero ang pinapakita ko po yung positivity na hindi naman, ibig sabihin po na hindi ka sa ganong level ng kanilang galing, kailangan hindi mo ituloy yung iyong pangarap. Kasi ang Diyos naman, kapag nagbigay sa atin po ng ganyang talento, ang mahalaga po, may progress po tayo, utay-utay. Yun po. So as time goes by, nakikita mo na lang, kahit pa paano, humuhusay na din pala ako. And yun po. And nakikita ko rin po na hindi lang naman po pala yung personal growth mo din yung importante. Mas importante po yung nagre-reach out ka sa ibang tao. Kagaya nga po noon na akin pong pag-feature po o pag-appreciate ng mga gawa ng aking mga kasamahan. So hindi lang po pala pwedeng ang pagiging magaling mo ay dahil lang sa iyong likha, kundi sa pakikipagkapwa-tao. At kapag po, at pag may ganyan, mamamasaya na rin po na nasa art ka talaga. Okay, sige. Salamat at malayo ang nararating ng Esang's Pintura at ng Philippine Environmentalist Art Society Facebook page.
Magbe-break lang tayo sandali bago natin balikan ang ating tampok sa ehemplo, si Esang Adame. Huwag po kayong aalis. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Matatag sa pananalig ang ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, at matatag sa pasasalamat. Magaganap sa June 4, Sabado, 8 ng umaga sa GCF Ortigas Center, Pasig City. Dahil sa kasalukuyang pandemya ay limitado lang po ang aming maiimbitahan. Abangan ang registration at ang mga susunod na detalye. Matatag sa pananalig. Nagpapatuloy ang ehemplo. Muli kausap po natin ngayon si Esang Behasa Adame, isang pintor at isa ring motivator. Siya po ay inspiration ng maraming mga bata at umuusbong na mga artists at nagbabahagi siya sa pamagitan ng pagtuturo, pag-maintain ng isang Facebook page. So gamit ang social media ay ina-advocate niya ang pag-i-improve sa sariling husay at talento na mayroon ng bawat Pilipino. Isang nasabi mo na ang ating kakayanan, whether ito ay maliit o nagsisimula pa lamang, ay dapat kilalaning bigay ng Diyos, pero dapat pagyamanin at paghusayin. Paano ginagawa yun? Sa ano-anong paraan pwedeng ma-encourage natin ang ating mga artists na mag-improve pa? Okay po. Actually po, ang isang artist po ay, actually kung maaalala niyo po, Kuya F, nung ang Diyos po ay nilikha ang mundo, nilikha po niyang lahat. Kung naalala niyo po, nilikha niya ang araw, ang buwan, ang dagat, ang kabundukan, tao, ibon. So, ibig ko pong sabihin, ang creativity po ay ang master of creativity po talaga ay ang Diyos. So, no one can beat the creativity of our God. Ngayon, bilang tao, dapat hindi rin po natin ilimit ang ating pong creativity. So, bilang tao, dapat po tayo ay patuloy na nag-aaral. Huwag po natin isipin na hindi natin kaya kasi kaya po natin. Si Ate Esang po nang magsimula, talagang tayo po ay hindi naman ganun agad na sasabihin na mahusay kahit hanggang ngayon sinasabi ko pa rin po sa mga tinuturuan ko na hindi pa rin ganun kahusay si Ate Esang, but I still continue on my learning. Lahat po ng pagkakataon na pwede natin gawin natin. Kasi hindi po natin alam, pwede pa lang sa mga ginagawa natin yon, kaya pala natin. Tayo po ay naging local artist ng aming bayan ng San Pascual, naging moderator po ng isang art group. Tayo po ay nabigyan ng mga parangal dito sa bayan namin. Not only here po, nakapag-exhibit po tayo sa iba't ibang mga
exhibit areas po dito po sa Pilipinas, and at the same time nakarating po rin po ang ating mga artworks sa ibang bansa. We do have 10 international exhibits po, and at the same time we advocate po yung ating environmentalism through our artworks, and at the same time encouraging all the people po na kung gaano nila dapat bigyan ng importansya po ang ating kalikasan. So yung to sum it all po, so kumbaga kung kinaya ko po yon. Sabi nga po actually meron po isang nag-interview sa akin, Miss S, ang talagang ikaw ay exceptional woman. Actually, the recent award that I get po is Exceptional Woman of Calabarzon, at medyo naging mahirap din po yung ating laban na yan dahil syempre po ang ating pong kasama dyan ay buong area of Calabarzon, but for God's kindness po sa atin ay tayo ay nakasungkit ng ganyang parangal. So sabi nga kung kinakaya ko po, kasi naniniwala ako, every time po that I wake up in the morning, I know that God has a purpose on me, and I should not limit myself na ito lang yung gagawin ko. And I should not hear those criticism sa paligid ko, kasi pag nandun ka na sa magandang sitwasyon mo, hindi naman sila makakatulong sa'yo para makapunta ka doon. Kailangan, pero sometimes, yes. Pero alam niyo po, Kuya F, sa tunay lang, ito lang, bigayan ko lang po ng payo sa ating lahat ng mga nakikinig at nanonood. Alam niyo po, gawin po ninyong inspirasyon yung mga nakikritik, yung pong nagsasabi na hindi kayo magaling. Kasi sila yung minsan nakakatulong sa inyo para mas gumaling ka pa. Yun po yun. Okay. Yes, and at the same time, ang sasabihin ko po sa iyo, wag mong maging confident ka sa sarili mo, kasi binigyan ka ng Diyos ng maraming pagkakataon at talento. Lahat tayo ay pwedeng gumaling. And at the same time, tuloy-tuloy lang, kasi hindi natin alam, may mga tao pala tayong natatouch. Hindi naman pala gumagawa tayo para lang sa sarili natin, kundi na-ehemplo din natin. Na-ehemplo din natin yung ibang tao na pwede pala nilang kaya rin pa nito. Ano ang masasabi mong pinakakatangian ng isang masasabing ehemplo para tularan ng iba? Nabanggit mo na yung skill, yung seeking to improve, hindi nag-give up. Pero ano yung parang pinakabuod ng pagiging ehemplo ng isang tao para tularan ng iba? Opo. Actually po, ang pagiging ehemplo ay hindi lang dapat maganda ka or ikaw ay nagpapakita ng iyong kabutihan through social media. Marami pong ganyan. Dapat po ang isang pagiging ehemplo ay kahit sa komunidad mo, alam nila na mabuti kang tao. Pag nakilala nila yung mga taong na-meet mo, sasabihin nila, si Miss Esang talagang mabait yan. Si Miss Esang talagang matulungin yan. So I mean, ang pagiging isang ehemplo po ay dapat aktwalidad. Yung po ang ating pagkatao ay hindi dahil lang kaya pinapakita nating mabuti tayo dahil gusto lang natin na i-promote natin na ito yung dapat maging image ko sa ibang tao. Dahil ang social media ngayon, ang dali lang, pakita natin na mabait tayo or ano yung mga magaganda para lang purihin tayo ng ibang tao. Kasi ako po talaga, kahit dito po sa amin, di naman po sa pag-aano, gusto ko po na malapit din ako sa aking mga kapitbahay. Pag po may mga tanim tayo, namimigay tayo ng mga tanim, yung mga bata, ini-encourage na sila po ay patuloy sa kanilang mga pangarap. Siguro kaya po marami din po tayong mga imbitasyon dahil alam nila na basta po nagsalita tayo, hanggat maaari po binibigyan ko po sila ng pag-asa. Hindi naman po ako perpekto. May mga problema din pong dumadating sa buhay natin. Pero kasi ang iniisip ko po talaga, minsan lang po tayong mabuhay sa mundo. What if gawin naman natin na maging kapaki-pakinabang, and at the same time, kapag inaalala natin, kapag matanda na tayo, kahit papaano may magaganda po tayong mga ginawa dito sa mundo. Kasi maraming salamat sa napakagandang pagsasummarize yan, kasi hindi lang pala yung galing ng produkto o yung output ng iyong skill, kundi yung pagkatao ang talagang sukatan ng pagiging isang ehemplo sa panahon natin ngayon. Nako, maraming salamat sa panahong ito ng kwentuhan, hindi lamang ng iyong buhay, kundi yung iyong gawain
at iyong misyon sa buhay. Esang Adame, thank you so much sa iyong pag-drop by dito sa Ehemplo. Mabuhay ka sa iyong ginagawa at dumami palalo ang iyong ma-influensyahan para lalo pang humusay ang kanilang takbo ng kanilang sining. Thank you very much. Maraming salamat din po Kuya F at sa staff po ng ating Ehemplo. Maraming salamat po. Yan po naman ang ating naging guest. Alam ko na kayo ay meron ding gustong mga maitanong, mga gustong matutunan mula sa ating guest ngayong araw na ito. Si Esang Adame ay pwede po ninyong ma-contact sa pamagitan ng kanyang Facebook page na nilikha, yung Philippine Environmentalist Art Society sa Facebook, at saka yung iba't iba pang mga likha niya, mga activities niya at mga exhibits. Please don't forget to follow her. Samantala, dito po naman sa Ehemplo, kami magpapaalam na, magpapasalamat, at baka po meron kayong kilala naman na gusto ninyong makausap natin dito sa Ehemplo, please feel free to let us know. Tawagan po ninyo kami sa 0999-223-5675 o kaya naman 0916-296-6620. Pwede rin mag-email sa dzas.info@febc.ph. Okay? Abangan namin kayo sa susunod na pagbalik ng Ehemplo. Nakasama natin sa Ehemplo sina Aruel Mendoza at Brian De La Cruz. At para po naman kay Dan Andrew Cura, ito po si Efren Palyurina, nagpapaalala na saan man at kailanman at kahit sa maliliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat.